What's up mga mamshis? Magandang araw po sa ating lahat. Hello mga mamshis. Hello mga mamshis. And a very quick update lang po tayo sa nagaganap dito sa Lebanon. And gaya po ng mga in-upload ko nung nakaraang videos, ngayon talaga nag-escalate na ang pagsalakay ng bansang ay dito sa ilang lugar dito sa Lebanon, lalong-lalo na sa South and sa South Lebanon and sa South Beirut. Kahapon, around 5:30, yung pagsabog na naganap ay isa sa mga pinakamalakas na pagsabog sa buong history ng Lebanon. From 2000 sa war na nangyari ng 2006, yung kahapon ang naitala nilang pinakamalakas na pagsabog na nangyari. So ito yung blast na nangyari kahapon sa South Beirut. And ilang building siya na pinatamaan, and as per bansang ay dito nagtatago or nandito yung leader ng grupong H. Yeah. This lock up ka na ni mommy, okay? But yes, oh god, yeah, just hear that. So hindi kami gaano nakatulog ni Firas kasi we're still updating sa mga news sa grupo nila kung ano-ano yung mga nagaganap. I'm so scared. It's okay, baby. It's just the fireworks, but everything will be okay. Okay? It's a big fireworks. Kahapon nag-heightened alert din yung grupo nila. Pinatawag silang lahat and they spread all their men sa mga checkpoints around 1 o'clock na rin nakauwi si Firas kagabi. So according dun sa mga reports nila, yung leader ng grupong H is nandoon sa blast kahapon sa blast na nangyari kahapon, but still they're not confirmed, kaya naghihintay kami ng news. And still also yung mga Lebanese people, they are still not sure kung ano na bang mangyayari after nitong blast na to, where the country I confirms that that hit is for the leader of the group of H, and but until now there's no confirmation na is it positive na nandoon ba, is it positive na patay na ba, or sugatan lang siya. So hanggang ngayon hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung naging outcome ng blast na yun, but still continue pa rin yung nagiging pagsabog sa mga places dito sa South Beirut and South Lebanon. So unfortunately si grupong H, wala silang iniisip, basta makaganti lang sila, no? Ang dami nilang pinauulan na missile sa bansang ay, which is ang nagiging act ng bansang ay is to fire back dito. So ganito kasi yan. There are some comments na nabasa ko nung past video ko. Unang sagot, una ko munang sasagutin is to kung Christian ba si Habibi. Dito sa Lebanon, there are three major religions. Islam, Muslim, Christians, and Durzi. Si grupong H is napapabilang sa Muslim community, which is they are all based on South. Karamihan sa kanila is on South and on South Beirut.
and Christian community dito sa sa kabundukan, and ang Durji community, Durji religion na dito rin sa kabundukan ng Lebanon. Most likely makikita nakabase sila. So nandito kami sa mountains ng Lebanon, which is protected ng Christian and ng Durji. Alright. And connected ito nung isang question, ng isang comment na war ng 2006 kung saan si bansang I tried to enter here in the Lebanon, but itong grupo ng H, they managed to stop that invasion by land. So, si bansang I natuto na. They will never come by land. They will fight through air, like nang ginagawa nila ngayon. They will fight through air. Ngayon, after ng war ng 2006, 2007, itong grupong I, they planned to invade or take the places of Mount Lebanon and the whole Beirut. But unfortunately, groups from Christian community and Durji didn't support them. They didn't join the group H. Why? Because there are some group of H that killed Durji and Christians. So, hindi nila inalaw yung grupo na yon na mag-manipulate sa kanila. And good thing, hindi nakapasok yung grupo na to dito sa Mountain of Lebanon and sa whole Beirut. So, for now, we're still hanging on kasi kung they are hoping na kung sakaling naandoon si leader ni grupong H, definitely we are hoping na matapos na tong. So, pinapasok ko muna si Nura kasi nadidistract ako sa funny faces na ginagawa niya. And ayun nga, they are hoping na matapos na yung gulo na to, kung ganun nga, kung positive nga na kung may possibility nga na nandoon si leader ni grupong H. So, ni grupong H. And hopefully matapos na lahat para matapos na yung hindi na kami sumunod dito sa Gaza na ngayon they are asking for ceasefire kasi they cannot fight back anymore. No, they need to breathe. The people needs to breathe. And isa pa, there are not only Lebanese people are here. Maraming ibang lahi din, lalo na sa Beirut ang nakatira. Marami tayong kababayan na nandoon. They choose to stay with the family that they take care, that they are taking care of. Why? Because really, Lebanese people are so good. They are very accommodating, masasaya silang tao. Sobrang makikita mo sila na family-oriented sila, mapagmahal sila sa pamilya. Pagdating sa pamilya, talagang never silang nagpapaagabyado or never silang, they will never betray a family member. Ganun sila magmahal. Ganun sila makitungo sa ibang tao. Mababait talaga sila. Kaya,
hindi na ako magtataka bakit karamihan sa mga kababayan natin ay ayaw pa rin umuwi. So, sana kahit mabawasan man lang, or kahit na sabihin natin na yung tinitira kahit sabihin natin na ang pinupuntirya ni Bansang Ai is itong grupo na to. Ang masakit lang is yung mga civilians na nandito. Same like in Gaza, they are using the civilians to protect themselves. So yun lang for the meantime. As you heard on my background, there is a big blast that happened. So si Firas gising na. For sure, he wakes up because of that blast. And 100% there will be another big news that is coming today. So let's just wait for it, and I will keep you posted. I will keep on updating you guys for what is happening here. God bless you all. Take care.